Magandang araw sa inyo mga banateros. At ito na nga, pag-usapan na po natin ng mga issue sa lipunan. Ako, matindi ho ito, grabe. Ito ho talagang mga kampo ni ewan ko, kampong ba ni Marcos to, kampo ni Romualdez. Talaga nga namang tuloy-tuloy ang paninira sa mga kalaban. At alam nyo, matindi ho ito. Hindi ho tama ito mga ganitong klaseng patutsyada ng mga makapula, makatae. Etong mga loyalistang tanso, hindi maganda. Yung pinapakalat ilang fake news kay Marcoleta. Bakit ba kasi? Kasi si Marcoleta, meron na naman siyang pasabog. Alam mo to si Marcoleta, ito talaga si Senator Marcoleta, ito talaga yung tinik tinik ng administrasyon na ito. Alam mo yun? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Pero marami dyan hindi ho ganun pa, alam mo yun, hindi palaban, hindi, iba-iba sila ng description nga na mga oposisyon. Pero ito si Senator Marcoleta, ang lupit talaga iba talaga talagang, pag kami nakita siya, hindi niya mapigilan yung sarili niya na i-booking. Kaya gustong-gusto ko itong senator na ito, si Senator Marcoleta. May bago na naman siyang pasabog ngayon Itong tinanggal daw sa docket number, tinanggalan para makalusot si Remulla. Naku po, alupit. Remulla, ikaw na naman Alam mo, kanina napag-usapan namin nung kaibigan ko. Ito napag-usasan namin. Sabi namin kanina, may sakit na to si Remulla. Talagang, bakit ganun? Kasi sabi ko nga sa kanya, kung ako may ganyan akong sakit, naku, hindi na ako, magre-retire na ako, mamamasyal-masyal na lang ako, hindi na ako sa politika. Sabi niya, alam mo, sa tingin ko, sabi nung kaibigan ko, kaya niyang gusto lang niyang mandamay. Anong mandamay? Mandamay sa impyerno? Hindi, totoo din ang tanong ko Mandamay sa impyerno? Tinanong ko sa kanya, sabi niya, hindi. Mandamay sa, alam mo yun, since may mangyayari sa kanya, hindi maganda, so baka gusto niyang maranasan din ng iba. Kaya wala nang ginagawa ko, hindi mga kung ano-ano na lang. Ang lupit talaga. Ang lupit po talaga nito ni Remulla talaga. At ito nga yung bagong binuking ni Senator Marcoleta. Panoorin nyo ito. Malupit po itong binuking niya ito. Pero bago tayo tumuloy dyan, meron lang tayong announcement Yung mga nananalo dito, kasi baka hindi pa alam nung ibang nanonood dito araw-araw namimigay tayo ng 500 GCash. So yung palakpakan. Sa 3 winners, kailangan yung unang 3 makakasagot sa ating tanong. At yung tanong na yun ay atin po yung sinasabi sa kalagitnaan, sa simula at sa ending ng video. Hindi nyo alam, bigla na lang susulpot yung tanong na yan. Kaya kailangan panoorin nyo ito simula hanggang dulo kasi bigla-bigla na lang sumusulpot yan yung tanong na yan. At napakaswerte nyo, malay nyo, sumpungin ako, gawin natin 1,000 GCash. Mantakin mo yun, may pangano na kayo dun. Hindi nyo na kailangan mamakla. Sorry naman. Hindi nyo na kailangan di ba? Meron na kayong pang Starbucks. Hindi lang Starbucks. Pero na kayong pang Jollibee, may pang McDonald's na kayo, di ba? At kung kayo ay talagang gutom na gutom, may pang inasal na kayo. Yan ang malupit yan. Kaya abangan nyo yun. Kasi marami tayong kababayan na nagtatanong, kailan ba lumalabas yung tanong na yan? Bigla-biglaan yan. Okay? Yung mga nakaraang araw, may mga nanalo na. Kaya lang, merong mga mini-message kayo ni Ann Harot, hindi nyo naman sinasagot kung ano ang GCash ninyo. Sagutin ninyo. Kasi kung hindi nyo sasagutin, pamimigay na lamang po namin na yung ibang premyo sa ibang tao. Di ba? Okay? So, sagot ko kayo kasi sayang naman, 500 din yan. Na alam ko, yung iba sa inyo, madami kayong pera, kaya ayaw ninyo yung 500. Pero kayo din, sayang din yan, di ba? Pwede marami pa rin ako, kuwari, may 500 dyan. Aanuhin ko pa rin yan, gugustuhin ko pa rin yan, pandagdag din yan, di ba? Marami tayong pwedeng magawa dyan sa 500 na yan. So, sana po, sumagot po kayo kay Ann Harot para naman maibigay sa inyo yung 500 pesos ninyo. Sayang po. At ito po yung nanalo.
Grabe naman yung pangalan nito. Parang hindi na ata kailangan. Ito yung nanalo kahapon. Ay, kagabi, yung meron tayo nilabas na video. Ito ho yung nanalo. Pangalan niya, Christian Dior Alulod. Alulod? Christian. Hindi, seryoso to ha. Yung mga nakakuha ng mga sagot kahapon, yung tanong natin sino yung congressman na artista na tila ino-operate para pantapal kay Martin. O, di ba? O. Si Christian Alulod. Oh, kahit hindi totoo yung pangalan mo, walang problema. As long as ibigay mo yung GCash number mo, kung gusto mo i-private mo kay Ann Harot, papadalang kita ng 500. Okay? Pangalawang nanalo, si Zenaida Silva. O, yun, palakpakan. Kahit OFW kayo, pwede kayo sumali dito. At pag sumali kayong OFW kayo dito, malay nyo, yung mga kamag-anak ninyo, pag nanalo kayo, pa-GCash sa kamag-anak nyo, walang problema yan. Okay din yan. Acceptable yan. At ang huli, si Sugod TV. O yun, palakpakan. Si Sugod TV. Ayan, ha. O, si Sugod TV. Ngayon na natin bigyan si Sugod TV para maganda kasi binigay na daw niya yung number niya dito. Sabi ni Ann Harot eh. O, bigyan na natin ngayon. Ngayon, bigyan na natin sa video mismo. I-GCash na natin 500. Para naman nakakatuwa, di ba? Nakakagana. Alam mo, ginagawa natin ito. Kasi sabi ko nga, gusto ko makatulong kahit papaano. Pero yung maliit lang kasi hindi naman po ako mayaman. Katulad ng mga nepo babies dyan. Diba? Yung mga jowa ng mga congressman, hindi naman po ako ganun kayaman. Ako po ay simpleng mamamayan lang na may konting ma-share, ika nga. O, wait lang ha. Titingnan ko lang. Baka mamaya kung kanino ko ma-send itong number na 500 na to, sayang din. Baka mamaya number lang pala ni Ann Harot to. Animal to si Ann Harot eh. O, ayan. Sadali. Parang mali ah. Parang number ni Ann Harot to ah. Ann Harot ah. Pati ba naman ikaw, corrupt din? O, ayan. Anong pangalan niya? Ayun. Ayan. Sesend na natin. Ayun. O, di ba? O, ayan. O, meron na. Takpan lang natin kasi baka mamaya mahirap na pagka isinin natin dito sa inyo, ipakikita ko sa inyo. Basta tatakpan ko lang yung pangalan. Kasi baka mamaya isend ko yung 500, yung kanyang number. Baka mamaya yung ipanalo niya, humingi pa kayo ng balato eh. Huwag naman ganun. Kawawa naman yun si Kuya, 500. Ay po, tangin na 5. Mali. Munti ka na yun. Dali. Mali yun na ibigay ko kay Ann Harot. Buti na lang, ha? Munti ka na yun, ha? Sandali. Ba't ganun? Labo nun, ha? Yun, nakala ko 5,000 yun na ipadala ko. Shit, di na yun magpapakita sa atin. Wait lang. Ang gulo kasi ito ni Ann Harot, eh. Oh, di ba? Yan, oh. Yan. Ayun. Ayan. Buti hindi ko na yun ha. Muntikan na tayo dun. Ayan. Okay. So, ayan na po. Napadala na po natin kay Sugod TV. Sugod TV, i-check mo na lang kung nandyan na yung iyong GCash. Baka mamaya kasi niloloko lang ako ni Ann Harot. Hindi pala sa itong GCash na to. Oh, de. Joke lang. May tiwala tayo dyan kay Ann Harot. Napaka bait niyan. At makulit. Hindi, kasi nung nakasama natin yan sa Amsterdam, ang kulit-kulit niyan. Kasi akala ko matangkad siya. Yung pala, maliit na tao lang pala ito si Ann Harot, ha? Pero at least, napakabait na tao niyan. Minsan lang, sobra mang harot. Biro lang. Ay, mabait naman po yan sa personal. Yung harot-harot niya, dito lang naman yan sa ano. Okay? Ayan. Nanuto siya. Ang daming alam nitong ganun to, ha? Oy. Mamaya na nga. Sige, basta mamaya ha. May tatanong tayo ulit ha. Pakinggan natin si Senator Marcoleta. Eto, pasok. Pwedeng magtanong ng paiba naman. Mr. Chair. Mr. Chair. Tanungin sana ang ating secretary. Kasi noong September 11, 2025. Alam mo, gusto ko na makilala yung si Mr. Chair na yan. Mukha bang upuan yan? Kayo po ay nag-file ng criminal complaints do sa 20 opisyalis ng DPWH, DEO, First District ng Bulacan. Tama po. At noong September 19, 2025, sa order po ng ating then acting Ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Ano po ang status ngayon ng mga yun?
Mr. Chairman, yung pong 16 na yon, suspendido pa din, but we have already initiated dismissal proceedings dun po sa gabing 6. Yung po kasing 4, na-dismiss na po yon. Si Alcantara, si 20 po kasi yung opisyalis na yon, no? Na nakasuhan sa unang kasong final natin before the Ombudsman for the First District of Bulacan. Yung pong 4, si Alcantara, Hernandez, Mendoza, Duya, ay dalawang Mendoza, Alcantara and Hernandez ay na-dismiss na po. Yung pong 16 ay suspended pero ongoing na po ang kanilang dismissal proceedings under civil service rules. Kaya ako po tinanong yan, Mr. Chair. Noon po kasing September 17, 2025, the acting ombudsman Dante Vargas issued an office order na ang nangyari po, lahat po ng criminal or administrative complaints that were filed within 10 days prior to that order, meaning to say, magsisimula ng September 7 to 16, mawawala yung docket number. Ang epekto po noon, dalawa po ang epekto eh. Halimbawa po, Yung acting ombudsman, yung pinagdududahan nating lahat nung time na magdidesisyon na. Kasi tinatanong kung, di ba, bawal na may kaso. Oh. Sabi nga ni Senator Amy, pinaparinggan niya yung acting ombudsman na yon, wag mo nang ipilit. Nag-issue pala ng buburahin daw yung mga isinampa ng kaso starting yung date na sinabi ni Marcoleta until the 16th of September. Kaya niya tinatanong etong si Vince Dizon kung yung bang nakasuhan at that time natanggalan din ba ng docket number o etong particular lang na si Rimulya. Kasi dahil nga walang docket number, tinawag tuloy na cleared si Rimulya. Yun ang sinasabi ni Marcoleta dito. Walang kinaugnayan si Secretary Bison dito Ay, tama, si Vince Dizon. Wala ko siyang kinaugnayan. Ang sinasabi, kung nagsampa kayo ng kaso during that time, tapos may nagsampa rin ng kaso kay Rimulya, bakit si Rimulya lang ang natanggalan ng docket number? Yun ang tinatanong niya. Yun ang sinasabi niya, pinopoint out niya. yung September 15, 2025, wala pong connection ng DPWH dito. Kaya walang nabanggit yung September 15, 2025 complaint. Ito po'y kasali doon sa 10 days na inalisan po ng docket number prior to September 17. Yun. So, ang epekto po ng September 15, 2025, ito po yung pinail ni Acting Mayor Baste Duterte. So dahil naalisan po ng docket number yung final niya, dahil na-cover po ng office order, yung pong ombudsman natin nakaligtas. Yun, patay tayo dyan. Dahil ang immediate effect po ng pagkakaalis ng docket number, these cases will now be under evaluation. Nako po. Sa mga tweet, hindi sa active case. Kaya po si ombudsman ay Nakalusot. nakakuha ng clearance. Nako po. At nakalusot po yung aking kaibigan, Nako. Crispin Rimulya, Nako as po. now the ombudsman. Kaya po binabanggit, yung pong inyong pinail ay covered po eh. September 11 po kasi, sa mga tweet, kung naalis din po ng docket number yon, nalagay sila ngayon sa evaluation process. So sa mga tweet, kung makikita ninyo, walang basis yung preventive suspension. Because they became cases under evaluation. Napansin po niyo, Secretary? Tsaka iba talaga. While it benefited the ombudsman, the applicant ombudsman at the time, hindi po nagkabisa yung suspension ninyo. Because both of these cases were covered under the order issued by Dante Vargas. So may nagsasabi nga, Mr. Chair, kapag ikaw ay nanalangin para umulan, kinakailangan ay pagtyagaan mo yung putik na idudulot nito. Nakbo. So, nasaan po ngayon yung suspension? Parang napakahirap ikunik nun Ito talaga si Senator Marcoleta, mga binibitawang napakahirap, napakalalim. Pero ang tanong niya dito, wala akong kinalaman yung DPWH Kino-compare lang niya. Yung demanda dito kay Rimulya, ito yung date. Yung dito naman sa iyo,
ito rin yung date. Naalis ba? Ano ba nangyari? Tinitingnan lang niya kung kung may Opo. pareho. So hindi pa, right now po, ang immediate po kasi naming naging action, pagka-file namin ng kaso, ay ito nga po, no? Nag-show cause order kami sa lahat to initiate administrative proceedings against the 16 na hindi pa dismissed. Nagpa-show cause order na kami agad-agad sa kanila para masimulan na po yung administrative case against them, no? And in the process of that, when we received the suspension order from the Ombudsman, sinuspend na ho namin at Which is nag-appoint. ineffective. Yun ang sinasabi ko Opo. Pero right now po, hindi naman po ginif. So right now they are all suspended. No, at ongoing na po yung administrative process against them. So for all intents po sa amin, at least sa administrative case, tuloy-tuloy lang po kami, Mr. Chairman. Mr. Secretary, nakikita ko po kasi dito, meron kang USEC for Regional Operations. Merong isa ring USEC for Regional Operations. Parang si USEC Bisnar yata, Luzon. Okay ka naman, no ka rin ka USEC. Pasensya na po kayo, Kapampangan kasi kaya. Visayas, Mindanao. Pero, Mr. Secretary, yung DPWH Undersecretary for Luzon has responsibilities that include, among others, overall supervision and control over operations of all regional offices in Luzon, control over all DPWH funded infrastructure projects, including those funded by other agencies and implemented by the DPWH in his area of assignment. Tama po. Tama po, Mr. Chairman. So, napakalaking responsibilidad po ito. Pinagtyagaan ko pong ipagtanong ang pinanggalingan po ni Yusek Bisnar. Medyo nakakabahala po. Pasensya na po. Noon pong August 15, 1998, Yusek Bisnar, hanggang October 4, 2000, or 2 years and 1 month, kayo po ay nasa PHAU Headquarters Support Service, HSS. Ang ibig pala sabihin ng PHAU, ito po yung Personnel Holding and Accounting Unit na nakakabahala po ang kalagayan sapagkat ito po pala ay mga police personnel assigned to PHAU for various reasons, including secondment to other agencies, those on study leave, or those under floating status, such as personnel with pending criminal investigation, etc., etc. And then, in January 16, 2002 to November 7 to 2002, ganun din po, PHAU HSS. Ganun din po sa November 8, 2002 to 2003, 4 months ito. Ang pinaka medyo madugo rito, Secretary, PHAU HSS, March 4, 2003 to March 15, 2012, or a period of 9 years. Ano po bakit po kayo naka-float ng ganito katagal pong panahon? More than, from 1998 to 20. So ayan, ibang topic na po niya yan. Anyway, yun po yung sinasabi ni Senator Marcoleta na para bagang tinatanong niya, kino-confirm niya kung ganun din po ba yung nangyari doon sa mga DPWH na nakasuhan, kung nawalan ba ng docket. Hindi alam ni ang alam po ni Secretary Vince Dizon ay sila po ay kagad na dinismiss na yung mga yon. So, iba pa po yung tumatakbo sa korte. So, kaya iba na din yung usapan. Pero ang matindi ko kasi dito, alam nyo, dahil sa binuking na naman ni Marcoleta, na kaya pala nakalusot si pangalan nito, si Remulla, because they can bend the law. Hindi, that's the truth. That's the truth. They bend the law. Kasi, kita mo nag-issue yung ombudsman, nung time na yon, yung acting ombudsman, may in-issue pala na etong period of time na ito, parang, ewan ko, kung buburahin o tatanggalin. In other words, maybe they can issue that. Kaya nga sabi nga, di ba, tama yung sinabi ni Remulla. You can bend the law, but not breaking the law. Ibig sabihin, lulusutan mo't lulusutan. Magpapalusot ka't magpapalusot ka. Para magawa mo yung gusto mo. Perfect example siya dun perfect example siya ng bend the law. Remulla is the perfect example of bend the law.
And because of that, nakinabang siya dun sa Bendalo. Gago! Yun pa lang nangyari, doon tinanggal yung docket number, pambihira, oo. Ito tungkol kay Marcoleta din kasi ngayon, grabe, kesyo inambush daw si Senator Marcoleta, yun ang sabi, patay tayo dyan. Yun hong mainit na nag-viral sa social media. social media. Nitong weekends tungkol kay Senador Marcoleta. Ayun nga. Aba, siguro hindi lang 100 ang nag-message sa akin para itanong kung totoo o hindi totoo. Nako, ang dami po talaga nagtatanong. Yun na nga, oh. Maging si Senador Dante Marcoleta, tinatanong ko eh. Oh. At tinanong din niya kung naambus daw ba siya. Ay, pambihirang buhay, oo. Totoo ba ito? Naambos daw ako. Pati siya nagtanong. Nagtataka siya eh. Yun na. Oo nga eh. Pero first, tayo naman kasi nasa ganitong professionals on. Unang tingin mo pa lang halatang halatang Yes. peke, hindi naman totoo. No? Tama. Kasi pag pinitignan mo, ni walang detalye. Kaya nga mga kababayan sana maging kasi minsan marami pang nagme-message sa akin. Totoo ba to? Totoo ba to? Hindi niya yun na kailangan yung sasabihin ko kung totoo o hindi. Hindi ko sinasabing huwag kayo magtanong sa akin. Sinasabi ko lang, kayo mismo malalaman nyo na kung totoo o hindi. Halimbawa, katulad niyan, malaking issue yan, malaking pwede nyo naman tignan doon sa profile nung tao na yun, si Marcoleta. Meron naman siya sariling blue check. Ibig sabihin yung verified na Marcoleta page, di ba? Marcoleta na profile. So doon makikita mo na kung meron ba talaga. O kaya kung hindi naman, tingnan mo na lang di sa news kung lalabas. Ako kasi di ko sinasabi, bayaran ng mga news. Okay, marami ho dyan sa mga media, bayaran ho yan. They try to angle everything. Pero somehow makikita mo yung balita. Ibig sabihin, ganyan, hindi naman nila ma-angle pa yan eh. Tingnan mo lang kung totoo bang may lumabas. Di ba? Totoo ba na nag-earthquake? Kasi mali mo, kagigising mo lang, di ba? Hindi mo alam. Doon, hindi naman siguro nila i-angle yun. Yun yung ibig ko sabihin, mga kababayan. So, tingnan natin. Kasi huwag tayo kaagad maniwala at mataranta. Ang dami yung nagtatanong. Minsan, sabi ko, alam nyo naman siguro yung sagot kasi lumabas lang sa isang vlogger. At ito matindi. Yung mga vlogger nagpakalat, mga Marcos loyalist. Gusto ba ninyong patayin si Marcoleta? Nagtatanong lang ako Gago! Bakit? Tinik ba po ba talaga siya? Kaya hanggang pangarap na lang kayo? Diba? Ang matindi nito, pag sa side nila, yung ganong fake news, di umano, kahit hindi nga fake news may gagawing step ang gobyerno, ikukulong yung mga tao. Pero yung mga ganito, tingnan ninyo, mawawala lang bigla-bigla ito. But they can find kung sino yung tao na yun. Kasi yun yung sa nahahanap nila eh. Basta, ang kinontra mo, ay nasa gobyerno, kikilo sila. Kahit nga hindi fake news, kikilo sila para usigin, para i-prosecute, para ikulong. Pero pag ang na-fake news na ay yung mga nasa oposisyon, wala silang pakialam dyan. Wala silang pakialam dyan. Ano yan? Bahala kayo, ganun. Wala lang, picture lang. Tapos ganun lang ang sinabi. Yes. Pag tingnan mo yung detalye, wala kang makikita ang detalye. Ayun nga, oh. Di ba? So hindi mo sa may tuturing na totoo. Yes. At hindi lalong ni maliit na balita, hindi mo masabing may bahid na katotohanan eh. Wala pang ibang sources, siya lang eh, no? Wala. Drin ba? Drick Parang, TV, parang ganun ha. Kinote lang siya ng iba't iba. Oho. Pero kung... Nag-share lang eh. Ay, pero... Pagka ganun, alam nyo na hindi totoo yan. Ay, pero nagtagumpay siya, malamang malaki kinita ngayon nun. Malamang. Ang problema, malaking problema din yan. Oo. Eh kasi pwede siyang i-report ng mga tao, lalo yung mga nag-alala. Oo. Hindi, kasi alam mo, tuloy muna natin. Ay, hindi lang yun. Nawawalan siya ng kredibilidad. Ayun, Kaya pati yung channel niyo po dyan. Oo. Ngayon siguro, baka... Kaya lang mga kapatid, maraming ganyan di ba? Yung credibility, wala silang pakialam dyan. Meron nga yung nagsabi ng Talano Gold, hanggang ngayon putang inang kapal na muka. Kung ako yung nagsabi ng Talano Gold na pag nanalo si Marcos, ipamimigay yung Talano Gold. Hanggang ngayon wala pa yung Talano Gold. Tangina, magbubura na ako ng channel. Kung ako nagsabi nun. Pero ngayon boy pa yung animal na yun eh. Hindi pa nagbubura ng channel yun eh. Di ba? Hindi pa nagbubura ng channel yun. Animal na yun. Sabi niya, diniscuss natin dito yun. Meron talagang Talano Gold. Ang inang bobo nung hayop na yun. Sa ano mo? Eh, baka nag-pull outan, ha? Baka Ayan. nag-unsubscribe yung marami. Ayun na nga. Pero tingnan ko yung... Kilala niyo yun? Kung sino yun? Yung animal na yun? I-comment nyo nga dyan. Hindi yan ng ating contest ha. Pero i-comment nyo nga dyan. Kung sino yung tanso vlogger na yun na sinabi, pag nanalo si Marcos, ipamimigay ang Talano Gold. Tang inang yan hanggang ngayon. Nga, puro tayo utang. Ibinenta pa yung ginto natin, ipamimigay ang Talano Gold. Animal ka rin no?
Ano, parang wala din naman ganong subscriber eh. Kaya pala. Yung channel. Ayun pala yung gusto niya. Oo nga, baka nagpapansin lang. Ano? Naku, delikado po yan, ha? Huwag niyong gagayahin. Yung gagawa kayo ng maling balita, tapos lalo na kung may mga taong madadamay. Ayaw naman. Oo, Kaya delikado sabi ko, yan. paano yung mga supporters at mga tagahanga ni Senador Marcoleta, yung mga naglala? So, hindi po yan totoo, kamag-anak. ha? Hindi po, wala. Hindi, aba, Oo. ano ba nakalagay doon? Inambus daw? Muntik na. Muntik inambus. na raw Oo. inambush. Naku po. Ay, nung maghapon, mula umaga hanggang hapon, magkasama kami ni Senador Marcoleta nung Sabado eh. Paano naman na-ambush kayo habang magkasama kayo? Oo Hindi, nga. nag-interview sa kanila doon, hindi naman ambush interview. Talagang biyernes pa lang, nakaplano ng sir, interview po kayo. Ayun. So kahit ambush interview, wala pala. Walang nangyaring ambush interview. Pagkatapos ng aming aktibidad, naghiwa-hiwalay kami. Sabi niya, may kausap lang siya dito sa tapat ng himpilan. Oo. Eh, pagkatapos umuwi na rin sila. At saka yung picture yatang ginamit nun picture sa ibang balita, no? Oo. May Ayun, mga pulis, may mga Oo. militar. Oo. Ayan, no? Iba pa ata yan. Ano? Yan, puro fake news eh. Oh, ayan, tignan ninyo. Oh. Oh, tignan ninyo, ha? Oh. Militar. Oh. Oo. Oh. Oh. Di ba? Oh, ano yan? Sandali, ah. Hindi ko kasi makita ng malapitan. Ilagay natin dito yung para makita natin ng malapitan. Oh. Oh. BBM United. Tingnan mo itong mga putang inang mga loyalista na to. Animal talaga, eh, no? Militar. Oo. Oh. No, di ba? Oh. Iba pa ata yan. Ano? Yan, puro fake news eh. Oh, Ayan. sus. Hindi, yung last. Pag i-check nyo lahat yan, chinek ko eh. Marami dyan. Talaga loyalista. Sila naman na mahilig mag-fake news eh. Eto, tanungin ko kayo. Eh, di ba si pangalan no, si Aling Claire, laging sita ng sita yun. Sinasabi niya, galit sa fake news, itinatama. Oh, bakit di mo itama ito? Sabihin mo, oy, kayong mga loyalista, huwag kayo nagpapakalat ng fake news. Ba't di mo kayang gawin yan, Aling Claire? Namimili ka lang eh. Namimili ka lang ng sisitahin eh. Hindi, sabihin na natin, baliktarin natin ito. Ang sinabing ganyan si Marcos instead na si Marcoleta. Sigurado ako bukas ay magsalta ka eh. Ay, baka sabihin ng iba, sandali, banat bay. Hindi naman siya tauhan ni Marcoleta. Oo, pero still, the point here, lagi niya kasi sinasabi, nandyan siya para itama ang mga peking balita, di ba? Oo, kahit ba hindi siya tao ni Marcos, I mean, if you are really against fake news, ako ganun eh. Ako ganun. Kahit hindi naman ako loyalista, pag nakita kong fake news, whether ang pinipake news si Marcos, o si Pangulong Duterte, si Marcoleta, o si Soto, kinukorek natin. Kasi ako, galit ako sa fake news. Ayoko talaga ng fake news. Kasi biktima ako ng fake news eh. Oo. Walang biro. Ang dami na po nag-fake news sa akin. Kahit nga po yung mga kaalyado, fake news eh. Yung mga iba pa mga kaalyado ko, ano sinasabi tungkol sa akin. Kaya galit ako sa fake news. Hindi ko gusto yan. Whether it will serve your political color o hindi, fake news is fake news. Huwag natin sakyan yan. I hate fake news. Kaya ako never ako sumakay dyan. Kahit nga di ba yung isang pinakamalaking controversial na video. Di ba? Sinabi ko kagad sa inyo, I do not believe it. It's not enough for me. Sinabi ko, ayan. Hindi ko sinasabing hindi totoo yun, ha? Na hindi totoo yung ini-imply ng video na yun. Hindi. Tangina, kayo nga bumoto, ako hindi. Kasi naniwala na ako noon pa, I do not need that video to confirm to me. Kasi, alam mo, yung mga video-video na yan, madali nang dayain ngayon yan. Hindi ko sinasabing dinaya yun, ha? Wala ako sinasabi. Okay? Ang sinasabi ko lang, madali nang dayain yan. Mahirap ikumpirma ang isang video, photo, kung totoo o hindi. Kaya nga kahit yung si Saldi ko, yung gumaganon-ganon siya na ayaw niya magpa-picture, pinuna ko rin yun. Sabi ko, alam yung lahat na best friend ko yan, si Saldi ko, talagang pinahirapan ako niyan. Di ba? Kinasuhan ako niyan. Pero hindi ko sasakyan yung mga alam kong peke. Peke, kaya nga, hindi ako bumabase doon. Galit kasi ako sa fake news. Naniniwala ako doon sa sinabi ni Pangulong Duterte kasi siya mismo nakita niya. Meron siyang experience na pinaniwalaan ko, na nakita ko, na nakausap ko direkta mula kay Pangulong Duterte yung mga sinabi niya sa akin. So kaya ako naniniwala at that time, kaya nga hindi tayo naging unity team eh. Di ba? Yan ang dahilan. Hindi ko na kailangan makumbinsi. At as the time goes by, hindi mo kailangan patunayan through video or picture ang isang tao ay bangag. Tingnan nyo lang mag-decide. The way they decide, the way the direction, makikita mo na kung ang tao lutang o hindi. Di ba? Wala, ipabago-bago. Basta, makikita mo na yan. Hindi mo na kailangan. So, anong punto ko dito? Kaya nga, ladies and gentlemen, kung talagang seryoso si Aling Claire na punahin ang mga fake news, dapat pinunahin niya to.
Di ba? Dapat sinasabi niya, huwag kayo magpe-fake news kung ayaw ninyong ano. Ang problema, mga Duterte lang ang target ni Aling Claire. Nilagay siya doon para i-bash lang ang mga Duterte. Di ba? Hindi. Ito mga kababayan. Kaya nga, dito mo masasabi, mako-confirm mo na bayaran ng mga media. Imagine ninyo, panahon ni Pangulong Duterte,